Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ben Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, inilatag na ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang departure statement sa Villamor Air Base sa Pasay City ngayong Miyerkules, Pebrero 28 ang layunin ng kanyang state visit sa Canberra, Australia. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo sa Australian Parliament ang kanyang bisyon para sa strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Canada na pinirmahan noong nakaraang taon. Maituturing ito na historic moment dahil si Pangulong Marcos ang kauna-unahang Filipino head of state na haharap sa Australian Parliament. Narito ang kabuuan ng departure statement ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I am embarking upon a visit to Australia as a guest of government upon the invitation of Governor-General David Hurley. It may be recalled that we welcomed Governor-General Hurley to the Philippines almost 2 years ago when he represented the Australian people during my inauguration ceremony. We appreciate this personal extension of friendship, and I wish that through this visit, we will be able to not just convey our camaraderie, but the goodwill over the entire Filipino nation to our friends in Australia. Following our historic decision to elevate the partnership between the Philippines and Australia from a comprehensive to a strategic partnership last year, it is now our turn to reciprocate the visit made by Prime Minister Albanese and extend to our Australian friends our strong commitment to this partnership, to this friendship, and this alliance. As part of this visit, I will have the opportunity to address the Parliament of Australia and provide greater detail on the commitments that we place in this partnership and our vision for the future of the Philippines. I will make sure to acknowledge the ever-growing relations on defense and security with one of our only two status of visiting forces partners, as highlighted last year by the success of Exercise Alon and the Maritime Cooperative Activity. I shall also highlight the huge potential in trade and investment that we should maximize in the coming years. After all, economic security is a vital component of national security. Finally, I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision not just for our bilateral relations, but for the peace and security of the region as well.
Our engagement in the Parliament will also feature conversations with Australia's legislative leadership, who are vital partners in ensuring a favorable and enabling policy to our relations to continue its upward trajectory. I will also have the opportunity to expand our wide-ranging cooperation with Australia through the formalization and signing of 3 agreements. Collaboration in these additional fields is a clear indication that the strategic partnership which we have embarked upon provides greater energy and optimism for closer cooperation that is mutually beneficial to both Filipinos and Australians. I am honored to bring with me in this visit the best of our motherland and our inherent desire for peace and prosperity. I intend to serve as a bridge that will further connect the 2 democratic maritime nations and promote our visions of amity, development, and cooperation. I hope to bring home with me a more robust, warmer, and closer Philippine-Australian relations. Hinihingi ko po ang panalangin ng sambayanang Pilipino at ang patuloy ninyong pagsuporta. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ASEAN-Australia Special Summit sa susunod na linggo. Inaasahang isusulong ng Pilipinas sa naturang summit ang mga core position nito pagdating sa regional at international issues. Ayon kay Foreign Assistant Secretary for ASEAN Affairs, Daniel Espiritu, makikibahagi si Pangulong Marcos sa naturang summit sa Marso 4 hanggang 6 sa Melbourne, Australia, matapos siyang imbitahan ni Prime Minister Anthony Albanese. As the first ASEAN leaders-level engagement for the year, the summit presents an opportunity for us to present the Philippines' core position on regional and international issues and set the tone for dialogue partner summits later in the year, especially in October. Si Foreign Assistant Secretary for ASEAN Affairs, Daniel Espiritu. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, may 2 pangunahing aktibidad si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mismong summit proper sa Marso 6. Ayon kay Foreign Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu, isa rito ang Leaders Plenary kung saan pag-aaralan ang ASEAN-Australia Cooperation para lumakas pa ang relasyon sa rehiyon. Ang ikalawa ay Leaders Retreat kung saan magpapalitan ng pananaw ang mga pinuno kaugnay sa mga usaping geopolitical developments. For the Leaders' Plenary, the President may take the opportunity to thank Australia for its unwavering support for the rule of law and for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The President may also highlight ASEAN-Australia cooperation on maritime issues, climate and clean energy track, people-to-people exchange, and economic cooperation. At the Leaders' Retreat, the President may encourage Australia to remain committed to the peaceful resolution of disputes and to maintain respect for the rules-based international order and multilateralism, which is currently very much under challenge. Si Foreign Assistant Secretary for ASEAN Affairs, Daniel Espiritu. Samantala, inaasahan din sa mga nakatakdang isasagawa ng Pangulo ang kumustahan sa Filipino community at bilateral meetings sa Cambodia at New Zealand. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaasahang mas lalakas pa ang mga kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Canberra para sa isang guest of government visit sa Australia ngayon hanggang Miyerkules hanggang Huwebes. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, inimbitahan si Pangulong Marcos ni Governor General David Hurley na layong pagtibayin ang strategic partnership ng dalawang bansa pagdating sa regional prosperity and peace.
The President's visit and official activities in Canberra shall further strengthen existing bonds of cooperation and shall enable discussions for new avenues of collaboration, as both the Philippines and Australia look forward to celebrating the 78th anniversary of diplomatic relations later this year. Si Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Malaki ang maitutulong ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Australia para sa partnership ng Pilipinas sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni political analyst Dr. Froilan Calilong na higit sa 500,000 ang mga Pilipino na naninirahan sa bansang Australia na mangangailangan ng suporta. Meron na rin anyang stratehikong alyansa ang Pilipinas, Australia at kasama rin ito sa mga bansa na mayroong kasalukuyang umiiral na Visiting Forces Agreement. Nandiyan din yung ating mga strategic partnership alliances, particularly doon sa strategic defense. Alam naman natin ng Australia, isa sa bansa na kung saan meron tayong umiiral na Visiting Forces Agreement. And I think this is a very, very important thing na makonsider ng ating Pangulo, how we could explore possibilities of further strengthening this alliance. Samantala, sinabi ni Calilong na sa pagbisita ng Pangulo sa Australia, mapapatatag ang alyansa ng Pilipinas sa nasabing bansa sa larangan ng joint patrol sa West Philippine Sea at mabibigyang atensyon ang skills at technology transfer. Isa po rito, no, yung pagkakaroon natin ng mas madali na proseso, particularly ng ating mga student exchange programs, particularly with Australia. Marami tayong mga Australian universities like in Brisbane, in Queensland, even in Canberra that actually offers a lot of assistance through the Australian Aid, no, AusAid program na nandito nga po sa Pilipinas. No. It's actually being sponsored by the Australian Embassy. Si political analyst Dr. Froilan Calilong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 2024 League of Municipalities of the Philippines o LMP General Assembly sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City nitong Martes, Pebrero 27. Kabilang ang mahigit 1,000 alkalde sa pamumuno ni LMP National President Mayor Joseph Santo Niño o JB Bernos. Ang pagtitipon ay may temang Sustainable Development Goals o SDGs localization, Pathway to Sustainable Municipal Development na nakaangkla sa SDGs ng United Nations. Nagkaroon ng mga sesyon sa nasabing pagtitipon kaugnay sa implementasyon ng mga SDG tulad ng No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being at Quality Education. Ang mga nabanggit na SDG ay tumutugma sa Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028 na bahagi ng 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos. Samantala, narito ang kabuuang pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. para sa 2024 League of Municipalities of the Philippines General Assembly. To all of you here today, thank you for always answering our call for a united and undivided nation. Since I joined public office more than 40 years ago, I have made it my personal rule not to pass up any chance of meeting town mayors especially. I have always believed that if one cannot go to the grassroots, the next best thing is to touch base with local chief executives. Now that I am in office, that belief has not changed. It has only been strengthened. Municipalities are not the last outpost of government. Rather, they form the front lines of government service. You are the first responders to all our people, especially those in need. Municipalities are not mere implementers of national progress because you too can initiate your own programs. Municipalities should not be treated as passive receivers of projects from the national government.
you must actively incubate your own initiatives, your own projects. Because programs developed by municipalities from below, by leaders who know the conditions on the ground, are better than those policies that are dictated from above, from the ivory towers, from the heights of the halls of power, because you understand the situation in your area better than anybody else. And that is why I believe that many policies must rise bottom up. Not all must flow top down. And this is how we view our 17 Sustainable Development Goals. It is our commitment to solving the problems of today while ensuring a better tomorrow. It means fueling rapid growth, which uplifts the poor and rewards productivity without compromising the ability of future generations to meet those needs. It means building better and more without abusing our natural resources, preserving natural capital, such that our children can still continue to live off the interest. That, in essence, is the purpose of the SDGs. These 17 ambitious targets serve as the dials on the global dashboard. They ensure that nations will keep generating shared growth without draining the Earth's resources. In other words, the SDGs can only be achieved through unified action. Only by working together, one municipality at a time, can we build a better Philippines and bring the bagong Pilipinas that we dream of into fruition. And this is where the localization of the SDGs matters. The best practice is to learn from each other while adapting to context. Each LGU has its own strengths and limitations, which must all be taken into account. Each LGU must act, but always in accordance with its capabilities and the needs of its people. Each LGU has a unique vantage point in localizing the SDGs. International and national agencies may view the bigger picture, but you, our municipal mayors, have the clearer lens to craft and implement programs and projects that are aligned with the SDGs to improve the quality of life of your constituents. In like manner, must the national government place itself at the ground level to see what works? That is imperative. You are on the front lines of action. You are our invaluable partners in this endeavor for sustainable growth. So to be clear, we are not just pumping you up so that to delegate to you all the responsibility of governance. This administration remains committed to achieving these SDGs. In 2024, the national government will spend 457.41 billion pesos for climate change expenditures. This includes 375.45 billion pesos for water security, 18.19 billion pesos for sustainable energy, 6.48 billion pesos for environmental and ecological stability. We will spend a total of 2.09 trillion on social services. But the national government cannot act alone. We must harness the power of LGUs as well as civil society organizations, the private sector, and communities towards achieving the SDGs within the committed timeline. We laud your efforts to localize the SDGs. As municipal leaders, you are agents of positive change towards sustainable development. By promoting community participation and engaging your constituents in decision-making processes, you foster a culture of citizen empowerment and community development. The work of securing the future of our children requires brave, bold visions and bold action. It is building what is grand instead of being content with what is piecemeal. It is the courage to start projects with long building timelines. Kahit lumampas na sa mga termino natin, kailangan pa rin natin isipin na hindi na bale kung hindi tayo kikilalanin. There is a saying, very clear saying, if there is much that can be achieved if people are not fighting for the credit.
Basta alam na natin, maganda yung ating ginawa. Marami tayong natulungan. Gumanda ang buhay ng ating mga constituent. Sapat na yun. In that way, we serve the greater good instead of meekly setting for short gestation periods that are only high in optics and in gimmickry. It is about going for ambitious projects that span several terms, without regard for who will inaugurate them when completed, instead of picking ones that are ribbon-cutting ready before elections and the campaign. Hindi naman natin maiwasan talaga yan. Dahil meron talaga tayo dapat ipakita na meron tayong nagawa at meron tayong mga bagong na ilagay sa ating mga constituencies. Ngunit, ang ating ginagawa ngayon is we are trying to transform. I am hoping that this administration, I'm working very hard to make this administration a transformational one. At ibig sabihin yan ay marami talaga tayong kailangan palitan structurally. Bakit natin kailangan gawin yun? Kailangan natin gawin yun dahil nagbago na talaga ang mundo. At hindi na tayo maaring, hindi na maaari na yung ginagawa natin, yung dati pa natin ginagawa. Kailangan na natin mag-isip ng mga bagong pagtugon sa mga problemang hinaharap natin dito sa lokal, pati na sa international sa global economy at sa pag-usog ng teknolohiya. At kaya kailangan paghandaan natin. Hindi ito nagagawa sa isang taon. Hindi nagagawa ito sa madalian. Ito ay dahan-dahan nating pinapalitan ang bureaucracy ng Pilipinas, ang partnership between the government and private sector, ang pagsasama at pagkakaisa ng national government at saka local government. Kaya madalas kong sabihin, mandate should not be wasted on petty things. It should be used for grand things. Napakalaking bagay na ibinoboto tayo at linalagay tayo sa mga matataas na posisyon na ating inuupuan. Kaya't gamitin natin na mabuti ang ibinigay sa atin na tiwala ng taong bayan upang talaga namang kahit na hindi na tayo ang kinikilalang gumawa, basta't may mas magandang nangyari para sa ating constituency. May mas magandang buhay ang ating mga kababayan. Yun ang mahalaga. So once again, I congratulate the LMP for its commitment to localizing the SDGs. Seeing all of you here again persuades me that more than ever, unity, inclusivity, sustainability are not just academic concepts, but are being actualized in all our municipalities. Mayor JB, and to the whole LMP, let us continue to work tirelessly towards making Bagong Pilipinas a reality, one municipality at a time, in partnership with all our stakeholders, with the national government, with the private sector, with civil society, and of course, with our constituents. And I wish you all the best of luck. Asahan ninyo na lagi naman andito ang national government na nakikinig sa local government dahil kailangan namin marinig kung ano ba ang tunay na pangangailangan ninyo. At uulitin ko yung madalas kong sinasabi, dapat pakinggan ng mga local government executives dahil unang-una, kayo lang ang nakakaalam sa lugar ninyo. Wala nang mas expert kaysa sa inyo sa sitwasyon dun sa lugar ninyo. Ngunit, ay ang dala naman ninyo ay hindi laging problema lamang. Kasama rin dyan ang mga suggested solutions. Dahil nasa sa inyo, alam din ninyo kung ano yung maaring gawin. Yung solusyon sa isang bayan, hindi necessarily na dahil effective yun sa isang bayan, dadalhin mo sa kabilang bayan, effective din yun. Hindi. Kailangan natin tignan ng mabuti ang sitwasyon ng bawat local government unit. Kailangan ng national government pakinggan ang lahat ng report
at saka suggestion at saka problema na nangyayari sa iba't ibang local government units. At ang trabaho naman ng national government ay magbigay ng guidance na dito natin ipapatungo ang ekonomiya. Dito natin papupuntahin ang ating sistema ng politika. Dito ang ating pagpalit. Dito ang mga pagbabago. At yan ang guide. Kaya sama-sama natin, paghusayan natin at sa palagay ko, pagka tayo ay nagkaisa at tuluyan natin pagkakaisahan ang trabahong ibinigay sa atin ng ating mga constituent ay magiging matagumpay ang transformation ng ating minamahal na Pilipinas tungo sa bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Mabuhay ang LMP. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakibahagi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Pag-ibig Fund Chairman's Report 2023 na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City nitong Martes, Pebrero 27. Ibinida ng naturang ahensya sa nasabing okasyon ang record high 48.76 billion pesos na halaga ng dividendo na ipinamamahagi sa mga miyembro nito. Ibinahagi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Acuzar na mumuno sa Pag-ibig Fund Board of Trustees ang 2023 Performance Report ng Pag-ibig kung saan binigyang diin ang ilang mahalagang aspeto tulad ng savings, dividend rate, at modified Pag-ibig 2 o MP2 return. Noong nakaraang taon, nakamit ng regular savings account Pag-ibig ang taunang dividend rate na 6.55% habang ang MP2 savings ay nakapagkamit ng return rate na 7.5%. Parehas itong record high magmula noong panahon ng pandemya. Kaugnay nito, nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa nabanggit na kaganapan at narito ang kabuuan ng nasabing mensahe. If I am to sum up your report, the splendid things that Pag-ibig has done during what is unquestionably a banner year, then without a doubt, it is clear that it is a labor of love. It's highly suitable because in this Valentine's month or Heart Month, when renewal of vows seems to be in vogue, your report is a rededication of your profound commitment to serve your members better. Naalala ko tuloy yung sikat na tula, yung soneto na ang hugot ay, "How do I love thee? Let me count the ways." Paano kita minamahal? Hayaan mong aking isa-isahin. At iniisa-isa mo nga. At hayaan mong banggitin ko muli ang ilan sa mga tampok mong pahayag sapagkat napakasarap balik-balikan. Pinakamataas na halaga na napautang na housing loan na umabot sa 126.04 billion pesos. Pinakamaraming natulungan ng Pag-ibig short-term loan sa lagpas na 2.65 million na miyembro. Pinakamataas na halaga ng nakolektang loan payments na umabot sa mahigit 142 billion pesos. Pinakamataas na total assets na halagang 925.61 billion. Palagay ko, next year, trillion na itong magiging report ninyo. Ang mga nagtaguyod ng Pag-ibig Fund ay talaga naman sana, yung iba ay wala na rito, hindi na natin kasama. Ngunit sana ay may bahagi natin sa kanila na ganito ang nangyari sa sinimula nilang Pag-ibig Fund at tuloy-tuloy na lumalaki. At maganda naman ang naging epekto para sa pabahay ng ating mga minamahal na mamamayan. At bukod pa dyan, ang pinakamataas na gross income sa halagang 77.21 billion pesos.
Pinakamataas na net income na umabot sa 43.79 billion. At pinakamataas na dividendo na ibinahagi sa lahat ng miyembro sa halagang 48.76 billion pesos. Kaya sa pamunuan at kawani ng pag-ibig, tanggapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino. To the men and women of Pag-ibig, whose stewardship of its members' funds skillfully combines growth with sustainability, please accept our heartfelt thanks for a job well done and our most fervent congratulations. Keep up the good work. But you and I all know that we are far from declaring mission accomplished. We have inherited a huge housing backlog that must be reduced. The challenge before us today, including those in the Pag-ibig, the housing sector, and the local government units, is to translate these statistics into actual homes that people can live in. These homes shall be happy places where our kababayans can raise their families, spend the best years of their lives, creating joyful memories with those that they love. And we know, it is a tall order. But your Secretary of Housing does things not because that they are easy, but he likes it when they are hard. Masyado siyang mahilig ng sa mga challenge. Kaya pagka sinasabi ko, kailangan nating abutin itong mga numerong ito, walang mahirap para kay Secretary Jerry. Sabi, sige, gawin natin, gawin natin. Kaya naman, kaya ganyan ang naging report ng Pag-ibig ngayon. For instance, we are actively pursuing the implementation of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program, which continues to address the need for decent housing and to build on the potential impact of a robust sector in the growing economy. Many held the cowardly view that the Pasig River is dead and cannot be revived. But we are witnessing its revival to the Pasig River Urban Development Project. So far, in the past 2 years, I have seen how the DSUD and its attached agencies have broken out of their comfort zones and tore down the walls that caged ideas. And so with the same spirit, I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear: to build the most number of housing units by any administration. Thankfully, the Pag-ibig Fund has a proud DNA, which has been a source of its strength and its stability. It is the coming together of ikaw, bangko, industriya, gobyerno. Parang apat na matibay na poste ng bahay. Kaya ang Pag-ibig matibay sapagkat dito ito nakapandar, dito ito nakasandal. These 4 pillars are your fund's greatest and strongest building materials. This marshalling of the many to build one strong nation is also the cornerstone upon which Bagong Pilipinas is founded. I have always believed that when we are united behind one great purpose, there is nothing that can stop the Filipinos from realizing it. Whether building a nation or a home, this belief is in ourselves and is our fighting faith. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Congratulations on the very fine performance that you've shown in 2023. The only thing is you have set the bar very high. So we expect you now to accept you now to exceed that bar. I will see you next February. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Sa iba pang mga balita, ibinahagi ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga senador kaugnay sa pagnanais na maisabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa economic tsa-tsa. Ayon kay Zubiri, ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa isang pribadong pagpupulong kasama ang mga senador sa Malacanang nitong Martes. Paliwanag ni Zubiri kung gagawin ang plebisito bago ang eleksyon, aabot sa 12 hanggang 14 na bilyong piso ang magagastos ng gobyerno. Dahil dito wala anyang nakikitang dahilan si Zubiri na madaliin ang proseso ng pagtalakay sa panukalang economic tsa-tsa o ang Resolution of Both Houses o RBH number 6 ng Senado. Sinabi ni Zubiri na nais ng Pangulo na pag-aralan ang panukala upang makumbinsi ang Commission on Elections o COMELEC na maglagay ng rider question sa likod ng 2025 ballot kaugnay ng isinusulong na economic tsa-tsa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nagtungo sa Senado nitong Martes si dating United Nations o UN Secretary General Ban Ki-moon kaugnay sa kanyang 3 araw na pagbisita sa Pilipinas. Sa isang plenary session, pinagtibay ng Senado ang Senate Resolution 929 na kumikilala sa naging kontribusyon ni Ban sa global diplomacy, peacekeeping efforts at sustainable development. Ang pagbisita ni Ban sa Senado ay kasabay rin ng adoption ng Senado sa Senate Resolution 936 o pagsang-ayon ng Senado sa ratifikasyon ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Global Green Growth Institute o GGGI. Si Ban ang nagsisilbing Assembly President at Council Chairman ng GGGI, isang international organization na nagtataguyod ng sustainable economic growth sa mga developing country. Samantala sa kanyang pagsasalita sa plenaryo, binigyang diin ni Ban na marami pang kailangang gawin para makamit ang 17 sustainable goals bago ang 2030 target deadline nito. Binanggit rin ni Ban na gugunitain ang ika-75 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at South Korea sa Marso 3 at umaasang lalalim at lalawak pa ang relasyon ng dalawang bansa. 9 na taon na nagsilbi bilang UN Secretary General si Ban mula taong 2007 hanggang 2016. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, ang tabayanan ng mga ulat mula sa iba't ibang reyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa reyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 14 na lugar sa Pangasinan nakatakdang puntahan ng Provincial Veterinary Office sa susunod na buwan para maghatid ng libreng mga serbisyo para sa mga alagang hayop. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. 14 ka lugar at buong luyag na Pangasinan so ka-schedule yalaan na Provincial Veterinary Office noon tumbok ya bulan ang piyan makapanitar na nandurumaran serbisyo ni pakar at are alagan ayop na are residente. Aya at bilang pikakasakay na abitan opisina tan sa provincial government at Rabies Awareness Month yes celebra kada bulan na Marso. Kaibad sa are lugar yalaan na Provincial Veterinary Office so are bali na ringayen San Jacinto, San Manuel, Lawak, Tayug, Malasiki, Puzurubio, Bugalyon, San Quintin, Villasis, Sison, Agno, Tanare, Syudad na San Carlos, Tan Ordaneta. Sare Servisyon Sarag, Yanagamora na are residente at abitlaran lugar at anti-rabies vaccination, paniter na are vitamina, panpurgat, tan pangkapon at sare aso tampusa.
Katumat iya sa Information Education Campaign ni Pakar at responsableng panagalaga na aray ayo. Malalapod RP Dagupan, siya si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. 5.1 milyong pisong pamana SLP cash grant mula sa OPAPRU ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 17 Sustainable Livelihood Program Association sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Inwaras idikalman ti DSWD ti 5.1 million pesos apayapa at masaganang pamayanan wenno pamana Sustainable Livelihood Program wenno SLP cash grant iti 17 ket 7 nga SLP associations iti 6 a munisipyo ti Mountain Province. Indaulo ni DSWD Assistant Secretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concerns Arnel Garcia ti panangipaima iti tulong pinansyal at 300,000 pesos tunggal SLP Association dito'y Bontoc. Inbinsa-binsa na ti kinapatag ti whole of nation approach iti panagnaynay ti Linak ken Kapya babaan iti tulong dagiti ahensya kas iti OPAPRO ken local government units. Binagaan na pay dagiti benepisyaryo nga iti panagduras ket adda kadakwada babaan iti nasaya at panangimanihar ken panangsustinar iti livelihood da. Uray ni Governor Bonifacio Lacquasan Jr. ket inalokoy na dagiti benepisyaryo nga isustinar ti proyekto ana ited kadakwada. Sigon iti DSWD ti pamana SLP dito'y probinsya ket nangrugi iti 2018. Adda 20 ket 6 a barangay a benepisyaryo iti programa nga adan iti pondo nga 20.1 million pesos. Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. Lokal na pamahalaan ng Tabuk City nakapagtala ng iba't ibang kaso ng pang-aabuso sa mga bata. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Ubing iti maysa kadagiti grupo iti sosyedad iti biktima iti naduma-duma a klase iti panagabuso. Dahito iti impakamo ni Social Welfare Officer 2 Asra Lay Akad iti City Social Welfare and Development Office ti LGU Tabuk. Idinapalapas katawan kunana na surok o patapulo nga ubing diti syudad biktima iti physical, economic, emotional, agraman sexual abuse. Iti nasa bilang 30 iti biktima iti sexual abuse nga maibasar iti interview kadagiti biktima kamang iti pamilya kas ti ama, kabsat a lalaki kan kaaruba itakin aramid. Inay nakad nga tapno maagasan iti kapadasan dagito bing a biktima ipapaida iti serbisyo akas ti case conference, counseling, home and school visit, financial kan medical support, temporary housing kan court proceedings support. Sigun pa ikinakad dagito bing a biktima iti naduma-duma a klase iti panagabuso kat manipod naduma-duma a barangay dito syudad. Gapo iti daytoy dinawat iti City Social Welfare and Development Office nga bigbigan iti karbungan agraman proteksyon kan pudno a panagayat kadagiti ubing tapno biagda a normal. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. Lokal na pamahalaan o mga lokal na pamahalaan sa Quezon nakipagtulungan sa SLSU sa pagbibigay ng psychological services. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula.
Nakipagtulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Quezon sa Southern Luzon State University o SLSU sa pagbibigay ng psychological services sa mga kababayang victim survivor ng pang-aabuso, naligaw ng landas o iba pa. Sa panayam ng RB1 Lucena kay Professor Gino Cabrera, faculty member ng AB and MA Psychology Program, sinabi niyang pumasok ang universidad sa Memorandum of Agreement kasama ang LGUs Lucban at Mauban, maging sa Provincial Gender and Development o PGAD Office para sa implementasyon ng mental health advocacy initiatives. Dahil kakaunti pa aniya ang mental health professional sa lalawigan, nakita ng SLSU ang tindi ng pangangailangan sa paghatid ng mga serbisyong psikolohikal, partikular sa mga kapuspalad na walang kakayahang magbayad sa mga pribadong profesional. Kabilang aniya sa mga naseserbisyohan ang mga biktima ng Violence Against Women and Their Children o VAUC, Children and Women at Risk, Children in Conflict with the Law o CICL, at mga gumamit ng iligal na droga. Mula sa RP Lucena, ito si Marek Resula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Slope protection itinayo sa bayan ng Tarangnan, lalawigan ng Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Natapos na ang construction sa slope protection sa daang Maharlika sa Barangay Santa Cruz, Tarangnan, Samar sa Department of Public Works and Highways, Samar 1st District Engineering Office. Ang nasabi nga 50 million pesos nga proyekto in 200 meters ang kahilaba, ngan 15 meters ang kahitaas san Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may placement san concrete paver block. Parte pa san scope of work ang parapet 57.2 meters o 35.5 meters nga kahilaba o kahilapad san widening ngan reblocking. Ungay paliwat ang instalasyon san 11 nga solar LED light sa nasabi nga struktura. Gintukod ang slope protection para malikyan ang pagkadusmog sandalan, hiunong san paginuran ngan weathering. Ginkuha ang pondo sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 10 nagsagawa na ng inspeksyon sa pinsala na dulot ng pagbaha sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gi-inspeksyon sa mga personahe sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 10 ang epekto sa mga pagbaha sa pipila ka mga probinsya sa Caraga Region. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Roy Arthur Alamban, ang Sales and Marketing Chief sa Mangbuhatan, nga una nilang gi-inspeksyon mao ang probinsya sa Agusan del Sur o dinhi sa Surigao del Sur. Sumala pa nga subay silang assessment, ang Agusan del Sur gayud mao'y grabing naapektuhan sa pagbaha. Samtang binasubay sa ilang datos as of February 23, mokabat na sa 150 ka mga claims for indemnity ang ilang nadawat gikan sa mga mag-uma nga napiktuhan sa baha. Ilan na matud pang gisugdan ang pag-validate sa mga claim o posibleng sa mosunod nga semana makapagawas na sila og computation sa indemnity nga may kantidad sa ibayad ngadto sa mga apektadong mag-uuma. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Peace and order sa buong lalawigan ng Zamboanga del Norte nananatiling isa sa prioridad ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan.
Gibutyag ni Zamboanga del Norte Governor Rosalina Halusos nga nagpabiling usa sa prioridad sa iyang administrasyon ang kahapsay ug kalinaw o peace and order sa tibuok probinsya. Kinihuman nga mipadalag mensahe ang gobernadora sa nahitabong groundbreaking ceremony sa konstruksyon sa Philippine National Police o PNP Grandstand sa ZNPPO nga anaa sa Camp Hamak Sikayab, Dipolog City. Ang nahisgutang grandstand mubarog sa sulod sa compound sa ZNPPO ug kini nga proyekto adunay kantidad nga 2 milyones ka pesos. Dako usab ang pasalamat ni ZNPPO Provincial Director Colonel Glenn Dulawan sa suporta sa kagamhanang probinsyal kung asa mismo nagikan ang pondo para sa mismong proyekto. Dugang pa ni Colonel Dulawan nga kani nga grandstand bunga lamang sa kolaborasyon sa kagamhanang probinsyal ug sa PNP nga adunay usa ka tumong ang magpadayong hapsay ug malinawon ang tibuok probinsya alang sa seguridad sa tanang mga residente. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Tuition fee sa isang pribadong kolehiyo sa Hulo nakaambang tataas sa susunod na school year. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Giuon tumaas in tuition fee at babayaran high school si mga bata-eskulhan Notre Dame of Hulo College at NDJC Halupa Sug hasumunod school year at Ukabi School. Ini mapuas liabay ha consultation at pagmiswara. Haantara si mga bata-eskul kamaasan iban singkay banan pa concerned. Malaingkan bang dunon kan Father Eduardo Santoyo, President sin NDJC, kakunahan suwayaon panukuti sina boarding plano liya pagtaas, sina babayaran 8%. Doon nakingatan bang sila makapagminno-minno iban sina board habulan April hatahon yan, ampay ni Manoy Tuyan hikapapanaw. Kakunahan law niya taasan imbabayaran na supaya kakanapan inggadji si mga kamastalan habat makaapal sa halga si mga bibiho na jim madyatubihon inflation at o paghalga si mga panyiraan. Pila tahon na hakanapayta pa sinasabot na kura, why pa in COVID-19 pandemic, sinakapataas sila simbabayaran na nasabot school. Deng RP Holo, ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Ihatid sa atin ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Nagpahayag ng interes ang Dubai-based logistics company na DP World na mamuhunan sa Pilipinas. Ipinaabot ng kumpanya ang plano mula sa naging pulong nito kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual sa Abu Dhabi, United Arab Emirates kamakailan. Ayon kay Secretary Pascual, ipinaabot ni na DP World Group Senior Vice President for Government Affairs Omar Al-Muhairi at Group Senior Vice President for Corporate Finance and Business Development Anirudh Talwar ang pagnanais ng kanilang kumpanya na magtayo ng isang logistics hub at industrial park sa Pilipinas. Ani ng kalihim, ang plano ng DP World ay nakalinya sa vision ng Pilipinas na maging susunod na logistics hub sa Asia.
Bilang positibong tugon sa plano ng Dubai-based firm, tiniyak ni Secretary Pascual ang asiste ng DTI sa kumpanya upang madali itong maikonekta sa potensyal na local partners para sa infrastructure projects, pagpasilidad ng kolaborasyon at palitan ng expertise. Ang DP World ay isa sa nangungunang smart end-to-end supply chain logistics provider na siyang nag-aalok ng mga serbisyo gaya ng container handling sa mga pantalan, industrial parks at economic zones. Kasalukuyan itong nag-ooperate sa 15 pantalan sa buong mundo. Samantala, matapos ang natanggap na interes mula sa DP World, nangako naman si Secretary Pascual na palalakasin pa ng pamahalaan ang pangungumbinse sa foreign investors na mamuhunan sa Pilipinas mula sa pagpasa ng mga batas na magpapagaan sa investment environment sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nangako ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA at United States Trade and Commercial Section officials ng pagpapalakas pa ng investment drive sa Pilipinas. Ginawa ng dalawang panig ang commitment matapos ang pagbibigay ulat ng PEZA hinggil sa kasalukuyang estado ng US investments sa Philippine Ecozones. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni PEZA Director General Tereso Panga ang US delegation mula sa interes nitong tulungan ang PEZA para makakuha pa ng dagdag na pamumuhunan mula sa Estados Unidos. Optimistiko rin anya ang kanilang tanggapan sa pagdating pa ng US company sa Pilipinas na siyang inaasahang magiging bunga ng pagbisita ng high-level US Presidential Trade and Investment Mission sa bansa sa susunod na buwan. Nananatiling ikalawa ang US sa pinakamalaking foreign investor sa Pilipinas buwat sa 355 US locator companies na nasa loob ng PEZA-led economic zones. Mula sa nasabing pamumuhunan, may nalikha itong humigit 300 at 60,000 trabaho para sa mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng power distributor na Meralco ang pagkakaselyo sa karagdagang 400 megawatt interim power supply requirement matapos ang matagumpay na competitive selective process o CSP nito. Ayon sa Meralco, inaward ang 400 megawatt contract sa Limay Power Incorporated mula sa alok nitong headline electricity rate na 6 pesos at humigit 27 centavos per kilowatt hour inklusibo sa value added tax at line rental. Sa kabila ng pagkakapili mula sa isinagawang bidding, dadaan pa sa regulatory proceedings ang nasabing supply agreement at kapag naaprobahan ng Energy Regulatory Commission, magiging epektibo pa ito sa Pebrero ng 2025. Bago ang kasunduan, una nang tiniyak ng Meralco na may sapat itong supply ng kuryente para sa mga consumer ngayong tag-init at sa patuloy na pag-iral ng tagtuyot o El Nino sa bansa. Iniulat din kamakailan ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho ang pagkaka-award ng 1,200 megawatt power supply agreement sa South Premier Power Corporation. Ayon kay Aperocho, ang nasabing hakbang ay bahagi ng kanilang pagiging proactive upang masigurong supisyente at competitive ang presyohan ng dinidistribute nitong elektrisidad sa mga franchise customer. Patuloy rin anya ang kanilang pakikipagtulungan sa pamahalaan at sa industry partners upang maisulong ang demand-side management efforts at energy efficient practices na siya anya namang titiyak sa stable at reliable na supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang kalakalan. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Ang dalawang team captain na sina Japeth Aguilar at Mark Barroca ay nakapili na ng mga miyembro ng kanilang koponan para maglaro sa PBA All-Star. Hindi na kailangang lumayo pa si Aguilar at kanyang pinili kaagad ang kanyang kapwa Barangay Ginebra San Miguel player na si Christian Stan Hardinger bilang kanyang top pick para sa All-Star ngayong taon na gaganapin sa Bacolod itong darating na Marso. Ang veteranong 6'9" Gilas Pilipinas member na si Aguilar ang nanalo sa isang coin flip para piliin si Stan Hardinger habang ang unang pinili ni Barroca ay si 7-time Most Valuable Player Junmar Fajardo. Si Aguilar at Barroca ang lumabas na top 2 players na may pinakamaraming boto mula sa mga fans para maging team captain ng dalawang all-star teams. Bukod kay Stan Hardinger, pinili din ng Team Japeth ang 4 pang Ginebra players na sina Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Maverick Ahanmisi at Stanley Pringle. Kinumpleto naman ng 14-man Team Japeth nina Paul Lee, Calvin Oftana, Chris Newsom, Don Trolliano, Marshall Lassiter, Arvin Tolentino, Tyler Tio at Terence Romeo. Samantala, bukod kay Fajardo, ang iba pang napiling miyembro ng Team Barroca ay sina Gio Halalon, Ian Sangalang, Calvin Abueva, Jason Perkins, CJ Perez, Robert Bullock, James Yap, Jason Castro, Gabe Norwood, Cliff Hodge, Kwame Chongson, Nards Pinto at rookie na si Richie Rivero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naitakas ng Chocomucho Flying Titans ang panalo kontra Petrogas Angels sa isang 5-set thriller para kunin ang kanilang ikalawang panalo sa 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Ang koponan ni Coach Dante Alinsunurin ay naitarak ang panalo laban sa Gas Angels 24-26, 25-22, 25-18, 24-26 at 15-13 sa larong ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nanguna para sa Flying Titans ang reigning most valuable player na si Cici Rondina sa nagawa nitong 24 na puntos habang nakagawa ng 25 excellent sets si Mars Alba. Naging kapansin-pansin din ang performance ni Filipino-American Brooke Van Sickle sa nagawa nitong 18 puntos sa panig ng Petrogas. Sa isa pang laro, nakuha din ng PLDT high-speed hitters ang kanilang ikalawang panalo laban sa NX-led Chameleons 25-17, 25-23 at 25-22. Ang team captain ng PLDT na si Kath Arado ang umuwi ng Player of the Game Award sa nagawa nitong 29 na excellent digs at 12 excellent receptions, habang nanguna sa opensa si Savannah Davison sa nagawa nitong 13 puntos at naka 12 puntos naman si Ivy Lacsina para sa panig ng Chameleons. Kasama ng high-speed hitters ang Cherry Tigo crossover sa ibabaw ng team standings na kapwa mayroong 2 panalo at wala pang talo sa liga. Susunod na mga kalaban ng PLDT ay ang Petrogas Angels itong darating na Sabado. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng laban sa Pilipinas si Yumir Marshall bilang paghahanda niya sa kanyang partisipasyon sa darating na 2024 Paris Olympic Games. Makakatapat ng bronze medalist ng Olympics na si Marshall, si Thodsak Sinam ng Thailand sa Marso 23 na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Sa kanyang social media account, sinabi ng 5'11" na si Marshall na inaabangan niya na ang laban na ito at hinikayat niya ang mga Filipino boxing fans na suportahan siya sa kanyang bakbakan laban sa veteranong Thai boxer.
Kamakailan lamang ay nasa Estados Unidos si Marshall para gawin ang kanyang preparasyon para sa Paris Games na makakalaban niya ang ilan sa mga magagaling na boksingero sa buong mundo. Kabilang na dito sina Alexander Kisnyak ng Ukraine, Toktarbek Tanatkan ng China, two-time Olympic gold medalist Arlen Lopez ng Cuba, Callum Peters ng Australia at Abdelrahman Orabi ng Egypt. Pagkatapos ng kanyang laban, babalik muli ng Estados Unidos ang 28 anyos na si Marshall kasama ang kanyang coach na si Kay Coromo para ipagpatuloy ang kanyang preparasyon para sa Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Aminado naman si Karil na hindi perfect ang marriage nila ng asawang si Yael Luzon na nag-propose ulit sa kanya kamakailan sa It's Showtime kasabay ng nalalapit nilang 10th wedding anniversary. Lumuhod niya sa harap ng madlang people ang Sponge Cola vocalist at inalok ulit ng kasal ang misis. Ikinasal sila noong 2014 pero hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Sabi nga ni Kay, quote and unquote, sobra akong confused kasi siguro marami akong naririnig na magagandang bagay about our relationship. People are praising us but I don't wanna say that we have a perfect marriage. Marriage is hard and it's a constant commitment and I think maganda yung ginawa niyang kanta. Yung una naming theme song sa wedding, parang dahil kilala na kita, ang nais ko lang ay makilala ka pa. Kasi hindi naman kami gumawa ng written vows, kasi hindi naman namin alam kung anong mayroon sa future, pero ang alam lang namin, we will keep trying and we will fail and we will keep trying again and again and again. Yan ang sabi nga ni Karil. Dagdag pa nga dyan ng singer-host, quote and unquote, so everyday we keep on trying doing kasi hindi naman po siya perfect talaga, mahirap po talaga po ang marriage. Samantala, naloka naman ang social media personality na si Zainab Harake nang bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan, speaking of luhuran, ang boyfriend na si Bobby Ray Parks Jr. Sa kanyang latest YouTube vlog ay binandera ng kilalang personalidad ang kanilang bonding kasama ang mga anak na sina Bea at Lucas sa isang beach resort. Imbes na mag-date sina Zainab at Ray para sa kanilang pagdiriwang ng Valentine's ay pinili na lamang nilang i-celebrate ito kasama ang mga bata o kasama ang mga bata pati na rin ang kaarawan ng basketballista. Habang ipinapakita ng vlogger ang kanyang pinaset up niyang playground at pagkain para sa kanyang pamilya, ay nagtataka siya kung bakit kinukunan ng video ng kanyang prod team ang jowa. Tanong nga ni Zainab sa basketballista, quote and unquote, ako yung binibidyohan na, hindi si Ray. Bakit nangaagaw ka? May plano ka ba? Makikitang lumapit naman ang basketball player kasama ang videographer ni Zainab papunta nga dito sa YouTube vlogger. Nang makalapit niya ni Ray si Zainab ay pabiro itong nadapa at napaluhod sa harapan niya.
Maririnig naman ang tawanan sa background matapos siyang hampasin ni Zainab sa braso. Sabi nga ni Zainab, bigla nga siyang kinabahan at pagpapatuloy niya quote-unquote, nanggigigil ako rito, bakit kausap mo sila? Kasi nga may set up nga, di ba? Yan naman ang depensa ng basketball player. Aliw naman ang mga netizens sa mga simpleng kulitan ng celebrity couple. Saad ng isang netizen, quote-unquote, deserve niyong magpakasal. Comment naman ng isa, tingin ko, nag-propose na yan, no, kay Zainab. Ayaw pa nilang i-reveal. Ayan, say naman ng isa nating mga, kumbaga, kamosa, quote-unquote, ay sana all, Ate Zay. Love you both, are perfect match. Ayan, naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat, mga kachismis, para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa, muli iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano,
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.